kalahating araw sa buhay ko sa bukid bilang isang content creator, bilang ina sa 4 na anak, isang asawa, isang magsasaka sa edad na 20. O diba? Pakabata. O tinagalog ko na ha, para naman sa ganon. Tagalog na Tagalog. At dito nga habang nasa farm ako, ayun, ano pa rin tayo, pang Boracay na damit. O, diba? At dito nga ay kasama ko na yung nagtatrabaho kay Daddy na isang construction worker at si Kuya Rodel. Nakasama ko naman dito sa farm para maggamas-gamas at mag-asikaso dito. At dito nga ay kailangan kong gumawa ng raised bed para sa mga itatanim kong mga gulay. At ito nga ay kailangan ko pang ayusin at lalagyan ko pa yan ng mga kung ano-anong mga papataba. At saka lalagyan pa natin yan ng magandang lupa. Tapos ire-rest pa natin yan bago pa natin lagyan ng mga ibang mga nabubulok na galing sa kusina. Tapos saka pa natin isa-sanitize para mas maganda ang magiging tubo ng ating mga itatanim dito. At ayun nga, habang nandito sila, ay sila ang gumagawa kasi yari tayo kay Daddy kapag nakitang ako'y nagbubuhat kasi bawal na bawal naman talaga. At ayun, yung 2 kong anak ay napaka-busy. Kaya ito, habang wala pa akong ginagawa, umikot ako dun sa Rabitan, sa Asuhan, sa Ibunan, at andito ang aking mga ring neck. Ayan, 3 piraso. At ayan, mga iba pang mga ibon, samutsari, andyan lahat. Yung pusaan, hindi ko na napakita. At dito nga, ayan, inunahan na ako ng 2 kong anak na kumuha ng itlog doon sa aking manukan. Ayan, naka-1 tray sila at kalahati. At dito nga, magpapakain na ako. Sabi ko, oh hello, hindi na muna ako magpapalit ng damit para makita naman nila ako na ganito. O, diba? O, diba? Hindi nila ako tinuka. At ayun nga, sabi ko, hindi naman ako lumabas-labas gamit itong damit na ito. Actually, ito lang yung sinuot ko kahapon dun sa live. Pero nung matulog na ako, ay syempre, kailangan magpalit ng pangtulog. At yun, pagising ng umaga, syempre, sayang naman yung aurahan. Kaya yan na lang din ulit yung sinuot ko. O, diba? At ayan, pag kakaganda naman nga para kang nakakumot. At ayun, ang sarap lang sa mata at nakita na ganito, napakasisigla ng aking mga manok at maayos lahat. At ito, naiwan pa ang 1 tray at chinek kong mabuti yung mga lagay ng itlog at yung mga nakalimlim dyan. Naglilimlim na sila. Ay wala namang mga laman na itlog. Pero meron silang hindi nakita, yun, yung nandoon na itlog, nasa buhangin. Kaya ayan, nakuha pa natin. At hindi nga nakuha ng aking mga anak. At dito nga ay magpapakain na ako. At lahat ng mga bawat pinto ay kailangan pakainin. At hindi lang doon, kailangan pa rin akong magpalit ng mga tubig at saka lagyan ng mga vitamina ang mga bawat isang yan. Kaya ayan, ang saya-saya, ang healthy ng aking mga alaga at maayos lahat. At eto na nga, nagkuha pa rin ng papaya dahon para sabi ko, ay may makain pa rin sila na kakaiba. At gusto nila talaga tuka ng tuka. Ayan, pinaglalagyan ko bawat pinto. After sa manukan, syempre pupunta tayo sa ibunan. Magbibigay tayo ng vitamin sa ibon at nalubat nga ako dito. Kaya yun, dala ko naman yung charger. At ayun, magbilalagay tayo ng pagkain. Todo tulong yung 2 kong maliit. At ito nga yung solar natin para sa lamok. Ay, daming putok-putok diyan. At ito nga, ang ganda-ganda na ng aking mga raised bed. At yung 1 trapal na yon para sa azola ko yun. O, diba, ayusin pa yan sa susunod. Kasi mag-uuwi na. O, tignan nyo, ang buhay farmer. Ayan, uuwi ka ng may 1 kalahating tray na itlog. At meron dyang, ayun, ay kita nyo ba yun? Langka na hinog malaki, medyo may kaunti lamang na naging problema. At ayan, meron pang pinya. Ayan. Nagkatama lamang yung langka pero ang bango-bango at bukas yan ating kakatayin yan. At dito nga ay uuwi na kami. Ayan, nandun si Christian sa dulo kasi dun din sasakay si Kuya Rodel. At ayan nga kasi mayroon kaming itlog doon. At dito nga ay nakatulog na pala si Christian doon sa likod.
At nung bumaba na si Kuya Rodel ay lumipat dito sa akin. Tapos yan, tumigil muna ako sa gilid at grabe. Ang hirap mag-drive, isang kamay lang hawak ko, may bag pa ako, ay san ka pa. O, ganun talaga pag money, diba? Ay, syempre, hindi pa natatapos dito. Pagka-uwi ko, diretso ako sa aking mga sisiwan. O, diba? Dito na tayo. Kalilipat lamang dito sa ating new brooder. Ang ganda ng brooder ko, diba? Ayan, nagkasya sila dito sa isa muna. Pero yung brooder ko na yan ay 4 pa ang nagagawa. Pero dapat yan ay 8 kasi hinati yung aking isang shelves na malaking malaki. Ayan o, napakagaling ng kuya ko. Nilagyan din yung ilalim ng yung parang sa ibon na mayroong anuhan ng mga pupo. Ayan, 4 yan, isa sa baba, isa sa taas, tapos isa kabila pang side, kaya 4 yung brooder na yan na pwedeng ilagay. Tapos yung nasa taas, lalagyan na lang ng plastic na makapal at iro-roll na lang siya pagka yung mga tae para yung tanggal na lang ng tanggal. Saka ko na lang ipapakita. Wow, diba? Kaya yan, ang mga sisi ko ay talaga namang okay na. Hindi ko na na-video ay nagpakain pa tayo ng isda at si kuya na nakapagpakain ng crayfish kasi ginabi na ako kasi bumalik pa ulit ako sa farm kasi bumili si daddy ng pagkain ng manok. Tapos nagdala pa rin ako doon ng pusa. O, diba? Kaya ayan. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Please follow our page and subscribe to our YouTube channel. At guys, alam nyo na, magtag na kayo sa inyong mga kaibigan at malay nyo naman, kayo na ang susunod na magkaroon ng Cash G. At ang tanong ko dito ay sa comment section na lang, hanapin nyo. At i-comment nyo na lang ang tamang sagot. O siya, sana kayo ay naka-follow at share ang video. Bye!